Balik po tayo sa mga balita, kasabay ng pagsisimula ng campaign period. Sabay rin pong arangkada bukas ang Oplan Baklas ng Commission on Elections o COMELEC. Kaya paalala ngayon ng komisyon, sumunod dapat ang mga kandidato at kanilang mga tauhan sa itinakdang laki o sukat ng mga campaign materials. Report mula kay Madeline Villar Moratillo. Bukas, simula na ng campaign period para sa mga tatakbo sa national positions. Ang Commission on Elections, sasabayan naman ito ng Oplan Baklas. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ang alisin lang nila ay campaign materials na wala sa itinalagang common poster area, maging mga sobra-sobra ang sukat. Paalala ng COMELEC, para sa individual na kandidato, 2 by 3 feet lang ang pinapayagang sukat sa poster. Panawagan ng poll body sa mga kandidato, huwag namang magkabit ng poster sa mga kawad o poste ng kuryente o mga puno. Kabilang sa halimbawa ng common poster area ay sa plaza, parke, gymnasium, covered court at iba pang itinakdang lugar. Para sa kumpletong listahan, pwede itong makita sa social media page ng COMELEC. Hindi naman pwedeng galawin ng COMELEC ang mga poster na nasa pribadong pag-aari maging private billboards. Sabi ng Supreme Court ay wala at hindi namin pwedeng i-touch, hawakan ang private properties, irirespeto natin yan. Inaasahan natin magmula sa PPCRD. Subalit, huwag naman sana magtatago ang mga partido, politikal at kandidato sa private ownership. Nagpaalala rin ng COMELEC na dapat environment-friendly o hindi nakakasira sa kapaligiran ang campaign materials. Pag sinabi mo huwag kang gagamit ng mga plastic, etc., hindi naman pinag-uusapang private owner yan o private property. Bakit? Kasi batas yun. Batas yun hanggat maaari at minsan may ordinansa pa. Yung mga local government units na hindi dapat gagamit ng mga plastic. Babala ng COMELEC ang mga lalabag sa campaign rules pwedeng maharap sa election offense na may parusang pagkabilanggo ng hanggang 6 na taon o madiskwalipika. Instruction muna natin sa task force. Simula bukas, pag may mga nakitang illegally posted, tanggal ng tanggal. Pero sa mga susunod na araw, ay mag-i-issue na tayo ng mga notice. Yung lahat ng election officers namin, mag-i-issue ng notice sa lahat ng kandidato na may illegally posted materials, yung mga pagkalalaki doon sa public properties, na itanggalin yan within a period of 3 days. Yun na nakalagay sa batas. At pag hindi tinanggal, kakasuhan namin ng election offense. And at the same time, disqualification. Bukod sa iba pang ahensya ng gobyerno, personal na nagpunta naman ang Eco-Waste Coalition kanina sa tanggapan ng poll body para magpahayag ng kahandaang tumulong sa Oplan Baklas. Maglulunsad ang COMELEC ng social media pages kung saan pwedeng magsumbong o magpadala ng larawan ng publiko sa mga makikitang lumalabag sa common poster areas. Dahil hindi pa simula ng kampanya para sa local candidates, hindi naman kasama sa babaklasin ng COMELEC ang kanilang campaign poster. Ituturing pa lang kasi silang kandidato sa Marso 28. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.